malasapot na mga water jumpers o mga iligal na koneksyon ng tubig sa Tondo at kulay kalawang na tubig sa Nueva Ecija hindi pinalapas ng resibo noon. Ilang buwan matapos pangakuan ng mga solusyon na pagbigyan na kaya ang panawagan ng mga residente o isinulat na lamang sa tubig ang mga binitawang plano. Jumper! Sounds familiar, di ba? Pero ang pamilyar na sa ating jumper ng kuryente, wow! Applicable din pala pati sa tubig. Ang epekto nito, mga bahay at eskwelahan na wala ng water supply. Meron na kami diyang malaking balde or ipunan ng tubig na pinupuno yon pagka madaling araw. Dahil sa kakulangan ng tubig, ang mga comfort room sa bawat floor ng eskwelahan nagsimula ng umalingasaw. Worst comes to worst, kami naman ay may authority naman na mag-suspend ng klase kapag walang tubig kasi mangangamoy kami. May 20, 2024, nakita raw ng isang tanod ang ginagawang jumper ng not 1, not 2 or 3 but 7 people. Team effort yan! May mga radyo kasi silang dala. So pinicturan ko sila sa may butas kasi makikita sa butas. Nagpanibagong butas po sila. Nangyari po yun, marami na palang butas sa ilalim. Nagdadagdag sila ng butas kasi may nilatag silang panibagong. Dahil sa nasaksihan, tumawag si Jocelyn sa Maynilad at sa Baseco Police Station para isumbong ang iligal na gawain ng mga taong ito. Kasi ginagawa ko nila, papasok ko sila sa ilalim ng imbornal, pati yung mga tinakpan ng mga Maynilad, huhukain ulit nila yun, itutusok ko nila doon yung illegal, tapos gagamit sila ng jet pump para usip-sipin lahat ng tubig. May 20, 2024, nagsagawa ng operasyon ng Baseco Police Station at ang Maynilad. Ang mga suspect na nag-aala water bender sa pagnanakaw ng tubig, tuluyan na nga bang lulutang? Tubig sa Baseco Tondo, naaantala na dahil sa sala-salapit na iligal na mga koneksyon sa ilalim ng kalsada. Dahil dito, May 20, 2024, sumugod na ang mga pulis sa lugar kung saan namataan ang mga suspect. Pagdating sa area, Sama yung dalawa, sige sumama kayo dalawa. huli on the spot ang 7 lalaki. So marami tayo dito na ko mga ebidensya, pati yung mga radyo. However, sana bro, tigil nyo na to. Kasi pati ispilahan, wala ng tubig. Ayon po sa impormasyong ating natanggap mula sa Manila Police District, isa ho ito sa mga nilalagusan ng mga suspect. Kasya ba ho ba sila din? Yes sir, kasya po sila kasi ito tinambakan na lang po ngayon to. Oo. Para magmukhang hindi sila kasya. Pero kaya wasak na po yan eh. Dire-diretso na po sila rito. Ito sa lugar na ito. Yan. Hindi sila magkoconnecta ngayon. Oo. Ng mga, Ito na ho yung main line na tinatawag. Ito yung main line nila. Oo. Na kinukuha na nila kasi malalim po yan eh. Oo. Yan sila kumukuha ng linya. Narito po yung ilan sa mga ebidensyang nakalap ng Manila Police District at nakatakdang iharap sa husgado laban ho doon sa mga suspect na ngayon po ay nasampakan na ng kaukulang reklamo. Ito lang ho yung pagpapatunay na hindi raw basta-basta ang grupo, organisado at sistematiko ang kilos. Merong water pump, merong mga two-way radio rito, pati ho yung tools, hindi basta-basta. August 27, 2025, makalipas ang isang taon, binalikan ng resibo ang Barangay 649 sa Baseco, Tondo. Ayon sa punong guro, malakas at maayos na ang linya ng tubig sa kanilang paaralan. Wala na kami problema gaano sa tubig. At nabanggit ko kanina, anytime na kailangan namin ng tubig, paandirin namin ng motor, may nahihigop na siyang tubig. At nakaka-distributed na yung tubig sa buong paaralan. Kaya lahat kami medyo masaya na talaga. Ibinalita rin niya na nagagamit na ng maayos ang kanilang mga washing station at banyo. Ito yung area kung saan yung mga bata pwedeng maghugas ng kanilang kamay. Dati po ba, sir, walang tubig yan dati? Medyo mahina, no? Pero ngayon, tingnan nyo, talagang malakas na ito. Nakakatuwa, ano? August 27, 2025, muling nakapanayam ng resibo ang kapitan ng barangay at si Jocelyn. Masaya nilang ipinakita ang sementado ng bahagi ng kalsada. Sa ngayon po, meron pong mga sementado na tinayos na. Na-repair na po yung tinusok nila, na semento na po. Nagpapasalamat po ako, natugunan po yung request ko. Ayon naman sa Maynilad, patuloy rin silang magbabantay para hindi na maulit ang mga ganitong iligal na gawain. Sa ngayon, marami na tayo mga nahuli
at na-penalize ng mga illegal connections, no? Pero tuloy-tuloy yung ating operasyon. Nitong nagdaang mga buwan, ito yung may pinakamarami tayong nasawata ng mga illegal connections doon sa area. Sa Cuyapo, Nueva Ecija, hindi iligal na mga koneksyon ang pasakit sa mga residente, kundi tubig na kulay putik with extra sinkers pa. So far to me. Sa tubig po kasi namin dito is minsan po madumi siya tapos may amoy po. Siyempre yung paggamit po namin sa pang-araw-araw na pag maliligo, pang luto, pang laba, nakaka-bother po na madumi po yung tubig kasi ginagamit po siya sa pang-araw-araw. Sa mga video na una niyang ipinadala sa amin, kitang-kita kung gaano karumi ang tubig na iniigib ni Lita. Amoy niya po is para na po siyang kon sa kanal. At nang magtanungan na raw silang magkakapitbahay tungkol sa tubig nila sa banyo at kusina, napag-alaman nilang it's a tie. Nang bisitahin ng resibo si Lita sa kanyang bahay. Mukhang malinis ang tubig habang naghuhugas siya ng pinggan pero maya-maya lang nagkulay soft drinks na ang tubig na lumalabas sa gripo. Wow! Magic yan! Minsan po naiinis na kasi paulit-ulit po yung magiging trabaho. Imbes po napatapos na po yung gawain. Uulitin mo na naman po siyang sabunin para mabandawan po ng maayos yung mga plato. Reklamo ng isa pang residente na si Berting, maging ang kanilang pagligo, kailangan ng mag-adjust. Inis ko po talaga kasi lalo pag naliligo ka, kahit malinis yung laman ng timba, pag biglang binuksan mo at nangitim, hindi mo na po magamit kasi wala na, maitim na, mahahaluan po ng madumi. Ang masaklap, ni wala raw silang natanggap na abiso mula sa kanilang water service provider. Kung sa abiso po, wala po. Kahit isang beses, yung sa isang buwan siguro na naranasan namin, wala. Nag-message din po ako sa page ng Water District pero hindi naman po nila nasisin yung message ko kung bakit po ganun yung tubig. Kaya ang panawagan nila, Sana po yung tubig na magagamit po ng mga consumer po nila is maging worth it naman po yung mga binabayaran. Sa ayos naman nila sana yung serbisyo kasi kami nagbabayad talaga ng tama eh. May 15, idinulog na ng resibo sa National Water Resources Board o NWRB ang reklamo ng mga residente sa Nueva Ecija. Ang NWRB ang government agency na nagbabantay sa kalidad ng tubig na ginagamit natin sa ating mga kabahayan. Kasama ang resibo, nagtungo sa Nueva Ecija ang mga taga-NWRB para magsagawa ng inspeksyon. Pagdating sa bahay ni Nalita, ipagtanggol ang api. Marumi pa rin ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Yung experience mo, may itim din po yung tubig po. Dalawang beses. Bigla-biglang nanginit eh. Madilaw po, kulay kalawa. Mga nakaraang buwan po halos araw-araw. Sunod ng pinuntakan ng NWRB at resibo, ang Balibago Water Works, ang pribadong water service provider sa lugar ni na Lita. Ito pang kasi may nagreklamo po, may resibo po regarding po dun sa tubig, then in-endorse po nila yung reklamo sa akin. Okay po. So yung po mag-conduct na ng inspection po. Okay po, welcome naman po tayo sa ganyan. Regarding sa complaint po ma'am, aware po ba tayo sa... Well, aware naman po yung mga customer natin na nagkakaroon po tayo ng minimal concern sa discoloration ng water. Hindi natin kasi kontrolado since nagpumasok po yung summer, no po. Madalas po kasi is na-encounter natin yung pag-fluctuate ng supply ng electric. Dahil ang mismong pinanggagalingan ng tubig ang itinuturo, nagsagawa ang mga kawani ng NWRB ng site visit sa mga water source ng Balibago Water Works. Sa unang site na aming binisita, walang kakaibang kulay ang tubig pero may kakaiba raw itong amoy. Nagkaroon lang tayo ng isang issue sa isang deep well po. Clear siya tignan pero may amoy siya. May high content of magnesium po siya and iron po. So yun po siguro ang cause po kaya nagkakaroon ng discoloration. Walang nakitang problema sa pangalawa.
pangatlo at pang-apat na water source. Meron nga po tayong isang well na nag-came up po sa ganyan na concern, which is in ano naman po talaga na-encounter natin yung discoloration. But hindi naman po siya continuous, may mga cases lang po na nagre-react siya. Pumapasok po dun yung iron and manganese ng mismong source natin. So dun po nagkakaroon ng discoloration. We're sorry po kung yun po yung nare-receive ng customer natin. We assured po na on time or real time yung pag-update namin sa page. Sa patuloy na pagbabantay ng resibo sa loob ng 3 buwan, ibinalita sa amin ng Balibago Waterworks na patuloy ang paglilinis at pagsasaayos nila ng kanilang mga pipe at filtration system. Mula po nang naiere ito, kami po ay kaagad na bumaba at nakipag-usap sa mga barangay official. Nagkaroon din po tayo ng barangay kaukus sa mga affected na barangay upang marinig ang kanilang saloobin. Pa-flashing kami ng mainline. Araw-araw namin ginagawa ito upang masigurado na malinis ang tubig bago makapunta sa mga bawat residente. Bilang tulong na rin daw sa mga customer, nagbigay raw ang Balibago Waterworks Kuya Po branch ng discount sa mga apektadong customer. Buwan-buwan po ang bawas nito ay nasa 108 kada buwan. Sa loob po ng 3 buwan, sila ay may taga 108. Pangako rin ng Balibago Waterworks na pagbubutihin pa nila ang serbisyo para sa kanilang customers. Kami po ay hindi nagpapabaya. Ginagawa po namin ang lahat upang mapadali at mapalinis na namin ang tubig nito at mawala ang kanilang mga daing o kanilang mga concern sa pagkakaroon ng water discoloration. Yung filtration po ay yung gagampanan namin na mapatapos itong taon ng 2024. Hanggat may mga nagtatangkang panlaba at habang may mga pagkukulang, hindi titigil ang resibo na bantayan ang mga reklamong may kinalaman sa pangunahing mga pangangailangan, alang-alang sa kalusugan at kaligtasan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel